Asan si Jimboy? Jimboy! Ah, mamawa ko nito. Pwede ka. Mayroon ko lumos eh. Ano ba itong zoom in? Wala tayong mouse eh. Pre, ito ba? Naturo ko na ba sa ito? Hindi ba? Sabay si Sir Killer yung sa ano? Para di magkamali. So, ganda no, tinuturo niya talaga no. Asan mo Jimboy? Ito. Game. Game. Ngayon, ang pagsiset ng short killer, palaging pautay-utay. 1.8 to 3.0. Okay? Kasi pagka iyan ay binigla mo na 3.0, kagaya nito. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo yung yung bibat. Dumaan siya sa power IC. Ayun o. Yan. Tapos tingnan nyo yung component. May diode value, wala. Wala. Wala, open line. Ibig sabihin dumaan na siya, di ba? Pero pagka binalik muli sa bibat yan, ito intindihin nyo di ko na ulitin to eh. Importante malaman nyo kung paano i-troubleshoot sa cellphone. Kagaya nito. May present voltage to. Kagaya niyan, no power. Ngayon pag no power yung cellphone, titingin nyo dito kung ito ay mayroon bang diode value. Ilan yung diode value? 200. 0. 0.2. 0.2 yan, equivalent yan. So ngayon, pagdating ng diode value na yan, pupunta ka ngayon dito sa in-out. In-out. Hardware, in-out, in-out. In-out. Mer, urong mo na lang para di ka mahirapan. Hindi, ito to. Urong mo doon, urong mo yan. Hindi, dito na yan sa bag. Hindi, dahil ako lang magdadala. Dito sa bag. Lagyan sa bag. Lagyan sa bag. Magkakabagan lang din pala eh. Di bibit-biting mo na. Wag! Sa bag. Nagagawin ba? Ano kaya ito? Hindi, kaya ako nga pinapalipat eh. Baka mailagay sa bag eh. Kaya ito. Ito ha. Biglang mawala eh. Ito. Ngayon, pagka no power yung cellphone, titingnan nyo, magmumuna muna kayo sa Mare, Bibas. Bibas. So yung Bibas, ilan ang voltahe niyan? Bossing? 4.0. 4.4. Hindi, ilan ang reading ng schematic? 3.2. Hindi, ang reading, voltage, 5 volts. 5 volts. 5 volts. Ah. So palagi nyo tatandaan, ang Bibas is 5.2 or 5 volts. Okay? Pagka lahat yan ay present, ngayon pupunta kayo dito kay no? Diba? Bibat. Ang bibat reading voltage niya is ilan? 3.2. 3.8 to 4.2. 4.2. So ngayon pag present din si bibat, next, kanino kayo susunod? Kasi ano history ng cellphone? No power. No power. So kanino kayo pupunta? Power IC. Power IC. So ngayon, check nyo to, lahat ng side by side na capacitor, titingnan nyo kung may in-out na 1.8 volts kung present ba. Intindi nyo, ang pag-checking yan, either ilalagay nyo sa boot cable or nakakabit yung battery at tutuklapin nyo na to. I-check nyo kung present yung 1.8 kasi kailangan palagi may 1.8 para mag-trigger yung PMIC at para iba to doon kay kanino sunod?
Powerize. Hindi, kanino sunod? Charging IC. Hindi. Nasa powerizer tayo. O, Ah, CPU. CPU. Kay CPU. At para i-trigger naman kay Memory. memory or RAM. Okay. Ganun ang pagtutroubleshooting yan. Ngayon, pagka, kunyari, example, magtitrace kayo, gagamit kayo ng tester, OL, di ba? Buzzer mode. Yung tinuro kanina niya, no, Sir Jojo. Tututunog yan. Ang pagtitrace niyan, kung saan yung positive, negative, at kung walang indicator dito, tester. Kung saan ilalagay yung body ground, ay yung test rope na pula, na positive. Sa body ground. O, body ground. Yung negative, Sa battery. sa battery. So pagka tumunog, ano ibig sabihin? Sabihin Itong na side nasa na to? positive. Nasa Ha? positive. Hindi. Tumunog eh. Parang ba- siya ano, parang sila may continuity. Contact. O, continuity. So, bakit meron siya continuity? Hindi rin. Para negative. Oh, yun. Parehong negative. Nagets yun? Parehong negative. Kasi nasa body ground ka eh. Ibig sabihin nito, negative to. Oh, negative. Di ba? Eh kayo, kung titirahin mo ng positive yan, hindi, ano magiging cause? Butok. Shorted, di ba? So, kung wala kayong short killer at true tester ang gagamitin nyo, by buzzer mode, checkin nyo muna kasi kung meron kasi mga cellphone na walang indicator dito, di ba? Oo, marami. Oh. Ayun, tinan mo, yung polarity ng negative is nasa kaliwa, positive nasa kanan. So, pag titrace ng positive negative, pagka ito'y tumulog, ibig sabihin, Parehas negative. pareho negative. Tama pare. Continuity. So, continuity. So, open line. Open line. OL. Ngayon, pagka hindi tumurog sa kabila, ibig sabihin, Yun yung line. hindi, ano ibig sabihin? Positive. Positive. Positive line. Positive. Yun yung bibat. Okay? Palagi pag nagtitrace kayo ng component, palagi ang test rope na positive is nasa body ground. Okay? Ngayon, na-trace nyo na kung nasan yung positive, tsaka ngayon papasok sa short killer. Ganun, para hindi tira lang ng tira dahil sayang ang unit eh. Kasi kung body ground nyo, pwede nyo rin hawakan. O tayo-tayo lang hanggang hindi nyo makuha yung tamang timpla. So, asan yung positive? Kanan. Kanan. O, titirayan yung kanan. O, may reading, may ampere ba? Wala. O, wala. Ano ibig sabihin? Hindi shorted. Oh, ganun kasimple. Ganun kasimple. Ganun ang paggamit nitong short killer. Pag nakita nyo may running yung ampere, ibig sabihin, kung may capacitor man dito, ang value nito is 1.8. Doon magre-register yan. Oo, hindi. Dadaan siya pero hindi niya kaya sunugin yan. So, ang capacitor kasi, ganito kasi ang function ng capacitor. Ganito ha. Ito, tinuro doon sa ano eh. Ang capacitor kasi, ang function kasi nito is positive negative. Okay? Ito kasing gitna nito is carbon. Ngayon, itong carbon na to, at pag, example ko na lang, yung fuse. Ano ba yung nasa gitna ng fuse? Cable. Ha? Cable maliit. Hindi, ano lang yan. Wire lang yan na maliit. Jumper yan eh. Oh, so LED na maliit Fuse, or fuse yan, fuse. basta fuse. So same din ng same function ng capacitor. Ito kasi carbon type. So ngayon, pag yung positive negative ay nagpangabot, anong kalalabasan? Puputok. So anong specific na pangalan nun? Hindi rin for shorted. Leak. Hindi rin leak. Pwedeng leak pero hindi talaga specific na pangalan yun. Nagkakaroon siya ng short to ground. Yun yung doon pumapasok yung short loop ground. Oh, kasi ito naka-attach sa body ground. So ito positive line galing sa bibat. So nagpapangabot na silang dalawa, kaya nagkakaroon ng cause ng ano? Ground. Ha? Ground. Short to ground. Ganyan. Kasi pag tatawanan kayo, pag sasabihin yung ano yan, full shorted or grounded. Di ba? So ibig sabihin, nangangamote kayo. Kaya nga natin tinuturo, yung, kahit yung specific lang na pangalan o tawag doon, at kung marinig man ng iba yun, uy, dito basta-basta tong tao na to kasi alam niya yung bawat nurse, di ba? So, ganun ang function yan. Ngayon, ang diode naman, hanap tayo ng diode. Ang pagtitesting naman ng diode, ito, diode. May guhit, di ba? Nakita nyo, maghanap pa tayo, di ba? Wala yatang diode dito.
Ito na lang, wala tayong makita. So, palagay na lang natin diode to. IC to eh. So ngayon, etong may guhit, palaging ang pangalan niyan is anode. Pag kayo walang guhit, ano ibig sabihin ng bossing? Cathode. Cathode. May basic ano to eh, sa electronic. So ibig sabihin, boss, pag itong yung cathode, anong side yan? Nakalimutan positive bata yan. Negative. Ano positive? Cathode. Oo. Kasi, Bali ang may palo niyan dito. oo, Pag babalik, wala. wala. Kasi gateway yun eh. Oo. Kaya nga diode eh. Di ba? Yun ang anode tsaka cathode. So, ang palaging flow, ang flow palagi niyan is dadaan mo na sa cathode bago sa anode. One way lang eh. So ito medyo malalim na rin to. Dahil nung una, pagka yung anode tsaka cathode nga lang, position na hindi nyo malaman yan. Pagtatawanan kayo. At kung hindi nyo alam yung function yan. So yung anode is palagi nasa guhit, yung cathode is walang guhit. So one way lang ang daan niya, so hindi siya pwede bumalik. So ngayon, ngayon, pumunta ulit tayo dito sa ano, so nahihilo lang siya konti. Charging section. Ito madalas eh. Sana hindi kayo malito. Ito. Dito nung tingnan nyo pagka magcha-charge tayo, pre, asan yung bibat pa? Yung bibas. Bibas. Yan. Anong line to? Ano to? Anong component to? Itong test point na to. Bibas. Ibas ba yan? So yung bibas, ilang voltahe nga niya ulit? Sa akin ba yun? Pagka bibas. Sa'yo, boss. Sa'yo. 5.2. 5.2. So ngayon, saan siya papunta? Saan siya papunta? Saan siya papunta? Charging flex yun eh. Bibas yun eh. So, kanino siya papunta? Hindi. Coil. Ano to? Madalas. Anong IC itong maliit? OBP. OBP. Diba? Palaging dadaan siya sa OBP. Ito ang charging IC. Ngayon, ganito ang concept niyan. Bibas, 5 volts, idadaan niya dito kung sa motor to, ito ay regulator or rectifier. So, idadaan pa rin niya dito yung kay OBP, ang ibubuga pa rin niya papunta kay charging IC is 5 volts. Ngayon, pagka inilabas niya ngayon kay charging IC yan, magiging 3.8 to 4.2. Kasi yun ang bibat eh. Diba? Yun yung bibat line eh. So kailangan, pag magte-trace kayo palagi ng na-charging, wag si boy charging pin, charging text, si boy jumper, iiwasan yun. Kasi mapupulaan kayo na yung co-technician natin na nangangapa kayo eh. So palaging ganun ang proper procedure niyan. So OBP 5 volts, pag dumaan kay charging IC 3.8 to 4.2. Okay? Ilalabas niya kay VBAT. Ngayon, charging section to. Balik tayo kay power IC. Pagka wala si power IC, pagka no power yung unit, saan kayo pupunta? Paano? Pagka tapos na tayo sa charging way. Sa no power naman. Power IC na. Sa power IC. Kasi no power nga yung history, di ba? So paano mo siya i-trace? Yung sinabi ko kanina. Inuulit ko lang, nire-recall ko lang. Hindi yung nanonood lang kayo. Kailangan i-check mo na yung ano. Lahat ng component ng Yung nasa component site. na ano, capacitor, resistor. Na ilan yung present voltage. Present. Ilan yung present voltage dapat.
3.5. 3.6. Hindi rin. 1.6 or 1.8? 1.8, tama. Yung sa paligid Oo, ng ano. paligid ng power IC. Kasi pagka hindi palagi present yung 1.8, hindi talaga mag-trigger si Power IC. ganun lang ka-basic. Di ba? So ngayon, pagka alam nyo may current draw, papunta ngayon yan kay Nino. Kanino papunta yan? Ulitin natin uli. Nire-recall ko lang kayo, hindi yung nanonood lang kayo. Hindi kasi kagaya nung sa test na to. Sa ano? Kanino? CPU. Okay, CPU. Si CPU kasi, yan yung kumbaga kung sa tao, yan ang pinakapuso. Di ba? I-trigger uli niya kay power IC yan para magbukas mo. So, charging, power, CPU. Ganun lang. Kung full shorted naman kasi, sinabi ko naman na sa inyo kung ano paano yung full shorted. Kung full shorted, side by side ng terminal is magbibig. Magbabuzzer. Ganun lang. So, yun, kinukurik ko lang yung ginawa mo last time na mali. So, pasensya ka na doon. Dahil, kasi hindi kasi natin po pwedeng nakita natin mali at papatuloy pa rin. So, ngayon, kaya pinadala ko lahat sa ito para ilinaw at the same time, matutuloy ka. Okay. So, pagka ganyan, hindi, balik tayo. Ito magandang topic. Wala ka rin doon nung ginawa ko yung Realme, di ba? Realme. Ito, pagkakataon nyo na. Oy, boss! Ito na. I-discuss ko na dito yung Realme. Baka makalimutan ko pa eh. Pag ito diniscuss ko nito nung Tapos, ngayon, isa-isa. Alam ko, ito si parang Raymond, pasado na sa akin yung handskills ito eh. So, hindi ko nakalain kasi handskills. Yung handskills ko. So, kumbaga, pwede na. Pwede na pagkawalan natin mo. Tapos ngayon, ang pagpapasa ng tornilyo, is kailangan, di ba nakita nyo, bawat linya is may bilog. Ano ibig sabihin? Ano yan, sir? Pagka, kunyari, ito, sample lang ko eh. Kunyari, ito may mga dilaw, ano ibig sabihin yan? Yung mga dilaw. Positive. Positive. Ito, bakit pareho tong dilaw? Wala siyang puntak din. Hindi, bakit siya pareho dilaw? Lahat positive. Oh, parang positive yan. Bakit siya naging positive? Ano ba yan? Capacitor. Hindi. Parang ano siya. L. Ano ibig sabihin ng L? Ang ibig sabihin ng L, light conductor. So light conductor, merong coil sa gitna yan na wire na inikot-ikot para ma-present niya yung diode value na 0.3. Transformer siya. Parang transformer, tama. Ganun ang maliwanag na pagpapaliwanag niyan. And then pangalawa, pagka kayo naman nagre-revolve, ito marating na tayo sa revolve. Pagka nakikita niyo itong mga parang gray, tapos gray pads, tapos ito parang light blue, ito naman is walang value. Importante itong mga dilaw. Kasi minsan, hindi kasi natin ma-perfect na ilip yung CPU or IC ng buo yan eh. So, huwag lang sana pag-lip natin at itong mga dilaw, yan ang mag-lip, wala na. So, kailangan nyo i-jumper. So, ang tanong, kung kaya nyo i-jumper. So, di ba? Kaya nga, ito, dinidiscuss ko na rin sa inyo, just in case na may paggawa man, sakasakali, power IC, at pag-lip ninyo, nakita nyo itong dilaw, yung positive line na yan, positive yan eh. Pwede yung jumperan sa through motherboard or pwedeng through IC. Depende kung saan nag-lip, sa IC ba o sa pads, sa pinaka motherboard. And then, eto, pagka itong may bilog, ito boss Michael, pagka yung may mga bilog, ibig sabihin yan, yan yung mga magkakarugtog. Hindi porkit gumanon yan, meron kasi na nag-L shape yan pero hindi yun ang karugtong. Basta once na makita mo tong bilog na to, ibig sabihin, yan yung karugtong niya. Okay, papunta doon. Icon na siya pass by. Oo, pass by.
Sabay lang. Itong mga code na to, itong may C is diode. Ay, Diode. diode, capacitor, sorry. Capacitor. Capacitor. Tapos yung R is Resistor. resistor. Yung L is Diode. Ano? light conductor. Diode conductor. Tapos yung D, Diode. Ano sinir diode? May sinir diode yan. ha? May sinir diode. May? Sinir diode. Ano no? Sinir diode. Sinir? Oo. Hindi naman ito electronic eh. Walang sinir diode sa SMD. Ang ano lang talaga dito is diode lang talaga siya. Yung mga sinir wala yun kasi yung sinir kasi more on ano yun eh, carbon type. Sa CMD is wala. Ang cellphone kasi is CMD. Anong pinalit sa kanya? Diode pa rin. Diode. Oh, pero maliit lang siya na diode. Okay, direct kita. Oo. Tapos, mabalik na dito kay Realme. Ito. Alam ko wala ka nun eh. Hindi ka kasi duty ka kasi nun. Ito pare. Ano ko na. Si paring Raymond kasi may pinagawa sa aking ano yun pare? Alin ba? Yung kulay? Oo. Rebol? Hindi, yung Realme. Realme yung Wi-Fi. Oo. Wi-Fi IC. Oo. Wala ka pins kasi na eh. Ay, ito. Pasalo na to. Note 50 ba yun? Oo. Ayun, sample. Bibilisan lang natin dahil medyo hapong-hapo tayo lahat eh. Para mapagpahinga na rin ngayon. Note 60. Hardware. Wi-Fi device. Okay. Ito, tingnan nyo. Yung ginawa ko nung nakaraan, ito bossing. Yung wifi niya, ito hindi siya common ha. Kasi yung wifi kasi na common issue pagka wait lang. Ayan. Ito di ba green? Nakikita nyo. So, ibig sabihin, okay yung Yung wifi niya. wifi IC. Pagka gray yan, possible na Nag-agree siya pagka gray. sira yung wifi. Oo. Yun ang common issue. Pero itong issue kasi na to ng Realme Note 60, Naka-green. naka-green siya, detected pero hindi nagkukunik. Walang lumalabas na wifi. Oo, may lumalabas pero hindi siya nagkukunik, nawawala. So, sabi rin ng mentor ko, ang sabi niya, program daw. Kasi, anong unang ginawa mo doon? Pinormat at hindi nakuha. Sabi niya, i-format ko daw. I-program ko daw. So ngayon, pagka pinalitan ko ng OS yun or ng firmware, ano possible mong mangyari? Mamatay. Possible na mamatay, di ba? Magkano na lang yun, magkaang logo na lang yun. Mag-ang logo. Paano yun? I-buy yung unit. Paano mo ipapaliwanag yun sa customer yun, di ba? So, tinan mo, nagkamali siya doon sa theory niya. Ngayon, palaging itong Wi-Fi IC na to is palagi itong may... Saan mo yun? Ayan o. Yung free. Ilan yung BDD main? Mauna na daw yun. Ilan yung BDD main? Ilan yung BDD main? Hindi, ilang volts yan? 85. Basahin yung maigi. 1.8. Kakasabi lang natin kanina sa Power IC, ano ang kailangan present? 1.5. Ano? 1.8. 1.8. Sa Power IC, ganoon din ang concept. Kasi ito galing sa Power IC para supplyan itong IC na to at gumana. At yung trabaho niya is magampanan niya. So palagi present dapat si 1.8. 1.85 volts. BDD main. Yung BDD main, yan ang madalas na nagkakos ng shorted, ng short to ground. Ngayon, anong nangyari dyan, yung kay paring Raymond, itong linya na itong orange na to,
is meron. Pati lahat ng grade, GPS, lahat ng power, lahat meron. At bakit ayaw pa rin makasagap ng IC? Nirebol ko na rin, ayaw pa rin. Sira na yung wifi receipt. Hindi ko rin pwede siyang sabihin na sira kasi bakit nakakasagap? Eh, sabi nga ng mentor ko, sabi nga ng mentor ko, palit daw, flashing. Kasi hindi rin niya nasabi or di niya pwede sabihin na magpalit ng Wi-Fi IC kasi nga detected eh. Nag-detect pero ayaw Oo. kumunik. Kaya nga ito sinasabi ko nga sa inyo dahil Parang kulang ng supply pag ganyan. hindi, meron nga siya supply kasi nakakasagap nga eh. Di ba? So ito real talaga eh. Real. Wala pa nakagawa nito. Maghanap kayo mamaya pag uwi nyo, maghanap kayo sa YouTube kung meron. So ito nga, inimbestigahan natin ng 3 araw. Ngayon, ang nakita kong problema talaga is yung Wi-Fi IC. Hindi mo kasi talaga pwedeng, hindi ka pwede mag-doubt na Wi-Fi IC ang sira dahil nakakadating nga siya eh. So ngayon, itong chip na to, anong chip to? Sakali. CPU. Hindi, anong chip to? Spread room, nakita nyo. Unisoc. So yung Unisoc tsaka spread room is isa. MTK, Qualcomm is magkaiwalay. Di ba? Ngayon, nagbase ako, yung chipset niya kasi is Unisoc. So ngayon, yung sinasabi ko nga sa inyo na kung saan kayo kukuha ang donor board, so alamin nyo muna yung kung ano yung chipset na pagkukuha nyo. Na possible na Speed room din. spread room or Unisoc, same lang sila eh. So kagaya nga niyan, inalam ko yung chipset nito, tapos yung Smart 8, inalam ko yung chipset, so same, Unisoc or spread room. Tapos inalam ko yung model number, ay bossing, yung tinawag ko sa inyo nung nakaraan, yung batang nagre-refer ng Wi-Fi IC, anong napulot mong kaalaman doon? Yung code ng Wi-Fi IC ng Samsung 820 at saka doon sa Samsung A15 5G. Ano ang pinagkaiba? Or ano yung napulot mong kaalaman doon sa Wi-Fi IC na yun? Yung tinanong ko sa iyo. Kailangan kung magpalit ka man ng IC kunwari yun sa'yo, Palagay natin 1, 2, 3. 1, 2, 3, code lang ng IC. Tapos yung isa 1, 2, 3 pero may mga dash. Yung isa naman walang dash. So, ano ba siya? Compatible ba siya o hindi? O ito. Ano? Sagutin nyo rin. Kunyari, meron ako isang IC. Ito ay 1, 2, 3. Ito 1, 2, 3. Tapos dash, dash. Okay, pwede pa rin. Kasi ang ano niya, Ikaw, ano? Hindi sa balyo. Pwede o hindi? pwede. Ikaw, sir. Ako hindi. Ano? Kailangan mag-voice out ka, hindi pwede kang mananahimik lang. Ano, pwede hindi? Pwede na. Oh. Hindi. Hindi po pwedeng sabihin mo customer, pwede na yan. Hindi po pwede ganun. Ano sa tingin mo? Pwede hindi? Pwede na, sir. Ikaw, May Ikaw. pag-ibang ano eh. Pag may Symbol. pag may mga symbol, tapos dito Oo. wala. Pwede yun. Magkaiba yan. Ikaw. ikaw, bossing. Ikaw, boss Michael. Pareho. Oh, so pareho silang tama, pareho. Kasi imagine niyo eh, yung code kasi na nakalagay is 1, 2, 3. Ito is 1, 2, 3 tapos dash dash lang. Ano yun kasi 6.602. 602. Oh, 6. Oh, hindi kumbaga ito nga is pareho sila ng same code pero magkaiba lang sila ng model number. Dash, dash, dash. Kasi kagaya niyan, nakita mo ng pareho silang 1, 2, 3 pero may dash dash lang. Hindi mo ngayon siya ikagamit kasi doubt mo is hindi siya pwede, hindi siya compatible. Oo, kasi may dash. Oh, may dash eh. Yung nga ang babaguhin natin na nakakasanayan nyo. So kung same model at magkaiba lang ng part number, po pwede pa rin kasi same model eh. 1, 2, 3 nga eh. 1, 2, 3, dash dash. Pang speed room. Oh, so doon papasok si chipset. So alamin mo kung ano yung chipset na pagkukuha ng or donor board para makumpara mo rin yung kung ano pesa yung kukunin. Diba? Eh kagaya niya, walang ma-orderan sa Alibaba, sa Shopee, sa Lazada, eh paano yan? So ganun ang way. Pero, yung sinabi mo kaninang 1.8 na
na pumapasok yan. Oo. Paano namin malalaman na may pumapasok na 1.8? Ngayon, isasalpak mo ngayon si battery or yung boot cable. Cable. Oh. Nakaset sa 3.8. 3.8. So ngayon, pag present dito sa capacitor eh. Yung dito, di ba? Ito. Ito. Ito yung voltage, di ba? Oo. Ito yung pub. Bali, nasa 4. Pinutin mo yung M1, M1. M2, Power supply mo, may short figure na. M3. Bossing, ba't di ka nagsiset dito ng ano? Puro 5 na. Nakasit yan. Wala eh. Wala eh. Voltage. Oh. Puro hindi na nakano. Wala tayong kinalaw dyan eh, nung sinip yan. Bali yung sa akin kasi nasa 4.2 yun, di ba? Oo. Yung ano, bali bababa ko siya ng 3.8. Hindi naman, kasi ganito ganito kasi yan eh. Pagka magbo-voltage checking kayo, ilan yung minimum requirement ng battery? 3.8. Oh, 3.8. Ang maximum, Ano, 4.1. ilan yung maximum? 5. Hindi, ito. 4.4 ba yun? 4.4. 4.4. Hanggang 4.4 lang. Kasi pagka isinalpak mo yung 5 volts dyan, ano mangyayari? Ano, sulo. Either masusunog or sisira yung charging IC. Kailangan bawas mo talaga. Oo. Ito mga bossing ito, Bali sa gitna lang yung 4.2 no. oo, ito sir, Kaya maganda yan kasi boss, kasi pagka sumobra ka na no, magtututot siya. Kailangan pagka nagtutot, tanggalin mo, kailangan ibabaan mo na. oo. Pero siyempre, wag ka magre-relay doon. Oo. Kasi nga, nandito nga kasi tayo sa standard procedure. Kasi ang minimal voltage na hinihingi ng battery 3.8. 3.8. Ang maximum is 4.4. Ngayon, pagka itinaan mo ngayon na 3.7 yan, lalabas ba si 1.8? Hindi. Pagka nilagay ko ng 3.7, 3.6. hindi. Hindi rin. Hindi, di ba? Hindi kasi kulang eh. Kasi kulang eh. Ilan yung minimum requirement na sinasabi ko sa inyo paulit-ulit? O, di ba? Hanggang Binabaan ninyo eh. Gagana pa yung power IC? Hindi. Kasi kulang. Di ba? Kulang ng power. Intindihin nyo mga sir. pa rin, pero hindi siya makakasilig. Intindihin nyo maigi kasi sabi ko nga sa inyo, hindi unlimited ang pagtatanong. Kaya nga binubulgar ko na nga sa inyo paunti-unti at sinasabi ko nga sa inyo paunti-unti. At just in case na makaharap kayo ng ganyan, alam nyo kung paano i-troubleshoot, hindi yung mangangapa kayo. Tuklap kayo din, tuklap kayo doon, tuklap kayo din. Wala na, yagit na yung motherboard, di ba? So, palagi nyo iintindihin na dapat may palagi present na voltage na ilan. 4.2. Hindi, kasi sabi ko lang kanina, 3.8 to 4.4, di ba? Ganun lang kasimple. Kailangan nyo intindihin yun. Kasi pag hindi nyo nalaman yung concept na yun, kagaya nito, dumaan dito sa capacitor na to. So ito, may sure ako na meron tong minimum requirement na ito, kung ito ay 1.8, possible na 2.0 to. So ngayon, hindi na ilalabas ngayon yan. Kung mag-short kilid ka, hindi na tutuloy mo kung power IC yan. Kasi binablock na ng 1.8 eh. Di ba? Ngayon, kung ipipilit mo ng 3.0, susunugin yan. Papunta doon sa power IC. Wala na, todas na. Bali, ilalagay yung sasalpak dito yung 3.8. Oo. Tapos, bubuksan to. Oo. Para mahanap nyo kung present pa yung 1.8 doon sa paligid ng power IC. Malinaw. O baka may tanong isa-isa para masagot natin. Yung pinaka-ano ko kasi yung ano, para malaman ko na talagang may pumapasok dito na 1.8. Oo. Hindi lang sa power IC, hindi sa Wi-Fi IC, sa lahat ng IC. Palagi may 1.8 na na present. presented dito sa Tester. tester. Voltage hindi dahil. Bali, voltage dahil hindi siya dahil. Oo. So ito, clarify ko lang. Lilinawin ko ulit. Ang ganitong sign, ano to, boss? Ha? Hindi, yung may ganitong sign. Fuse sa DC. Hindi, ito. Yan. Ang alam ko yan po sir eh. Fuse, ikaw. Anong sign to? Baka may case lang kayo. Ikaw, boss. Ikaw, sir. Sinabi mo na sa akin yan. Ikaw, pre. Utang yun. Sinabi mo na sa akin yan eh. Tablang mo lang. Nablang ko. Pag B, ibig sabihin volts. Oh, volts. Pagka may wave, ibig sabihin yan AC. Ang AC, ano ibig sabihin ng AC?
Nakayorek ka rin. Ha? PC. Alternating current. Alternating current. So ngayon, lalagyan natin sa AC. AC. Ito, intindihin nyo ha. Kasi sabi ko nga sa inyo, hindi tayo araw-araw magkakasama. Dahil gusto ko nga, time to time, na may nalalaman kayo. Oh. Oh, ilan? 2.7 to 2.8. Oh. So, ito kasi naka-auto volt eh. Ngayon, ang minimum requirement naman ng AC is 220. Pagka nakita nyo yung charger, may 110 to 220, ibig sabihin ng auto volt. Okay? Ganun ang paggamit ng tester, hindi yung pan-design lang yung tester. Ngayon, pag nilipat natin dito, isang guhit sa taas, tapos tatlong slice sa baba, DC. 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 Pagka nilipat natin dito, ano ibig sabihin nito? Ohms. Ohms. Tapos, anong kapatid ng ohms? Di ba ito? Hindi. Ikaw, bossing. Ano? O, tingnan nyo. O, resistance. Ano pa? Yung buzzer. Buzzer. Ano pa? Alamin nyo kasi, ito na, tingnan nyo ha. Eh kung sa simpleng tester lang, hindi nyo mabasa yan. At hindi nyo paano alam gamitin. Makakagawa ba kayo? Di ba? Eh magmumukha kayo tanga roon. Kaya nga ito, isinasali ko nga sa inyo, pagka ganitong may M, tapos may ganyan, may ganon, ohms yan. So microfarad. Oh, Resistant. Microfarad. Oo. Pagka sinelik nyo dito, ano ibig sabihin nito? Buzzer. Open line. Open line. Tandaan nyo naman, pakilang. Oo. Pagka ganito, Buzzer. hindi, dumaan yung buzzer. Diode move. Di ba? Simple lang. So kailangan malaman nyo kung paano gamitin yung tester at kung ano yung concept niya. Makita nyo na malapit eh. Di ba? Kasi kung hindi nyo alam paano gamitin niya, mangangamuti kayo, promise. Hindi kayo uusad sa level 1 or level 2. Kung hindi kayo marunong gumamit ito. Eh paano pala kung nag-I2C kayo? Di ba? Eto nga, may mga symbols. Di ba? So, yun lang, yung para sa akin lang ako, humingi ako sa inyo ng tulong. At sana naman palagi nyo uunawain bawat session natin kasi hindi naman tayo, baga, nasa charging pin tayo. So, babalik ulit tayo sa power button. Di ba? Pasuyo na lang kasi kung nasa charging pin na tayo, tatawid na tayo sa power IC, RAM, CPU na. Hindi yung atlas tayo palagi. Kasi kagaya niya, kung may isang hindi nakakagets, ngayon, doon papasok si GC na tulungan. So, pag may kailangang tulungan, o ilapag nyo doon, pagtutulungan natin at kung di alam ng isa sa atin, sabay-sabay natin pag-aaralan. Di ba? Malinaw naman yun. Eh, kahit pansinin nyo naman ang tinuro sa test up, doon sa kayo, mga veterano yun, ba't sinabi ba nila? Yun nga, kanina, nagsabi ko kanina, di ba? Pagkasabi ko kanina, sabi niya sa akin, bigla siya sabi, ito, sabi niya, ano lang to, for newbie lang to, hindi to para sa Kahit na, for newbie nga. kasama yun sa turo dapat. Kaya nga eh. So, Kasi newbie. so yun lang ay ako nakikiusap ako palagi sa inyo na sana bawat araw is tututukan niyo. Intindihin niyo, himay-himayin niyo. Hindi yung hindi yung aasa kayo